lalo na sa ating mga mahal na senior citizens. Handa na ba kayo sa isang balitang siguradong magpapasaya sa inyong puso ngayong Oktubre 2025? Isipin ninyo isang one-time na 10,000 bonus at karagdagang 6,000 pensyon ang ilalabas ng gobyerno. Pero teka muna, hindi lang ito basta announcement. May mga detalye, kondisyon at proseso kayong kailangang malaman para matiyak na matatanggap ninyo ang buong benepisyo. Kaya manatili lang po kayo hanggang sa dulo ng video dahil bawat minuto ay mahalaga para sa inyong bulsa at kapakanan. Ngayong taon, patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga senior citizens bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa lipunan. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan, ang bagong anunsyong ito ng one-time na 10,000 at dagdag na 6,000 pensyon ay isang malaking ginhawa para sa maraming pamilya. Ito ay hindi lamang pera, ito ay pag-asa. Ito ay pagkakataon para makabili ng mga gamot na mahal, pambayad sa kuryente, tubig at pagkain, at para rin sa maliit na emergency na maaaring dumating. Marami sa ating mga lolo at lola ang talagang umaasa sa mga ganitong programang panlipunan. Kaya napakahalaga na malinaw ang impormasyon para hindi kayo mapag-iwanan o madaya. Unang-una, sino-sino ba talaga ang kwalipikado para sa one-time na 10,000 bonus at sa karagdagang 6,000 pensyon? Mahalagang tandaan na ang pangunahing prioridad ay ang mga senior citizens na rehistrado at tumatanggap na ng pensyon mula sa GSIS at SSS hanggang sa Setyembre 2025. Kasama rin sa listahan ang mga benepisyaro ng Indigent Senior Pension Program ng DSWD, lalo na ang mga walang sapat na kita at nakarehistro sa mga LGU bilang indigent. Hindi lahat ng senior citizens ay automatikong makakatanggap. Kailangan na updated ang inyong impormasyon sa GSSSSS or sa Barangay Registry ng DSWD para mapabilang sa listahan. Kung isa kayo sa mga hindi miyembro ng GSIS or SSS, ngunit rehistrado bilang indigent sa inyong barangay, may pagkakataong matanggap din ang on-time assistance basta maisaayos ang verification ng LGU o DSWD. Pangalawa, paano ba ang paraan ng pamimigay? Ayon sa mga opisyal na anunsyo, magkakaroon ng 2 paraan ng distribution depende sa inyong status. Para sa mga GSIS at SSS pensioners, ipapadala ang one-time pad 10,000 at ang dagdag na 6,000 ay ia-add sa kanilang regular na pension deposit sa buwan ng Oktubre 2025. Ibig sabihin, makatanggap kayo ng normal na pensyon at hiwalay na deposit para sa 10,000 bonus o vice versa, depende sa schedule ng inyong bangko. Para sa mga DSWD indigent pensioners at mga senior na nasa listahan ng LGU, ngunit walang bank account, magkakaroon ng designated payout centers o mobile payout teams na dadalaw sa mga barangay para mamigay ng cash assistance. Ito ay ginawa upang masiguro na kahit ang mga hindi makalabas ng bahay ay makakatanggap ng kanilang benepisyo. Ngayon, ano ang mga dokumentong dapat ihanda para makumpirma ang inyong claim? Napakaraming senior ang nawalan ng benepisyo noon dahil sa hindi updated na records, maling pangalan, kakaunting impormasyon sa account o kaya'y nawawalang ID. Kaya bago pa man umabot ang distribution date, siguraduhing dala ninyo ang mga sumusunod: valid ID, government-issued tulad ng UMID, Senior Citizen ID, passport o driver's license, pensioner's card o GSIS, SSS ID kung mayroon. At kung ikaw ay isang indigent beneficiary ng barangay, dalhin ang anumang dokumentong nagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan sa Barangay Registry, Certificate of Indigency o Barangay Certification. Kung may bank account kayo kung saan nakakatanggap ng pensyon, tiyaking tama at up-to-date ang account number at pangalan dahil ang maling detalye ay isang karaniwang dahilan kung bakit naibabalik or nahihinto ang deposito. Mahalaga ring malaman kung kailan eksaktong matatanggap ang pera. Base sa pinakahuling alituntunin ng mga ahensya, inaasahang magsisimula ang release ng 10,000
mula Oktubre 20 hanggang Oktubre 30, 2025. Pero maaaring mag-iba-iba ito, depende sa rehiyon at sa bilis ng verification ng bawat ahensya at LGU. Ang karagdagang 6,000 pensyon ay planong idagdag sa regular na pensyon deposit para sa buwan ng Oktubre. Ibig sabihin, maaari ninyong makita ang dagdag na halaga sa parehong buwan. Gayunpaman, kung hindi ninyo makita ang deposit sa inaasahang petsa, huwag agad magpanik. Funon, i-verify ang inyong bank account o tumawag sa GSIS SSS hotline. Pangalawa, lumapit sa inyong barangay o LGU para alamin kung sakop ba kayo ng indigent payout. At pangatlo, pumunta sa pinakamalapit na opisina ng GSIS, SSS or DSWD para mag-file ng inquiry o grievance kung kinakailangan. Maraming senior citizens ang nag-aalala rin tungkol sa scams at mga taong manloloko na mag-aalok ng fast track o priority listing kapalit ng bayad. Ito ay isang malaking babala. Libre ang proseso ng pag-a-apply at pagkuha ng benepisyo. Hindi kayo kailangang magbayad ng kahit anong halaga para makakuha ng on-e-time bonus o dagdag na pensyon. Anumang humihingi ng pera o nagpapakita ng hindi opisyal na dokumento ay malamang isang scam. Kung may tumawag o nag-text na humihingi ng bank details at sabay na nag-aalok ng garantiya ng agarang release kapalit ng bayad, agad itong i-report sa pulisya at sa opisina ng DSWD, GSIS o SSS. Ang mga opisyal na komunikasyon ay karaniwang mula sa opisyal na account o opisina ng ahensya at hindi kailanman magtatanong ng password o PIN ng inyong bank account. Maging mapagmatsyag at huwag magbigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang tao. O para sa mga senior na nasa malalayong lugar o mga hindi makalakad, may magandang balita. Magde-deploy ang ilang LGUs ng mobile payout teams na dadalaw sa barangay upang magbigay ng assistance. Ito ay ginagawa upang masiguro na walang matatandang maiiwanan, lalo na yaong mga may sakit o walang kakayahang lumabas ng bahay. Kung kayo ay may kamag-anak o kapitbahay na hindi makalabas, ipaalam sa kanilang barangay officials upang maisama sa listahan ng house-to-house payout o mobile payout. Karaniwan may coordination ng LGU sa DSWD at sa mga bangko para gawin ito ng maayos at ligtas kaya asahan lamang ang tawag o abiso mula sa barangay. Isang karaniwang tanong, paano kung hindi kayo miyembro ng GSIS or SSS pero hindi rin kabilang sa indigent list ng barangay? Meron ba kayong pagkakataon? Sa kasalukuyang programa, malaking prioridad ang GSIS, SSS pensioners at mga indigent pensioners ng DSWD. Gayunpaman, may posibilidad na magkaroon ng supplementary lists or special allocations depende sa budgetary allocation ng DBM at DSWD. Kung sa tingin ninyo ay may dahilan kung bakit dapat kayong makonsider. Halimbawa, dati kayong employed pero hindi natuloy ang pagpaparehistro. Pinakamainam na lumapit sa inyong barangay at humingi ng tulong para ma-verify ang inyong kaso. Minsan, ang local government ay mayroon ding sarili nilang programa na magbibigay ng katulad na assistance sa mga walang ibang mapagkukunan. Maraming pamilya din ang nagtatanong kung paano gagamitin ang pera kung matanggap nila ito. Ang pinakamagandang payo ay magplano. Unahin ang mga pampagamot at maintenance medicines. Pagkatapos ay mga bayarin sa utilities at pagkain. Kung may natira, magtabi ng maliit na emergency fund. Iwasan ang paggastos agad-agad sa mga bagay na hindi naman kailangan. Para sa mga may-ari ng maliit na negosyo, maaaring gamitin ang bahagi nito para muling paandarin ang hanap buhay, ngunit panatilihin ang isang buffer para sa anumang hindi inaasahang gastusin. Ang layunin ng ganitong tulong ay hindi lamang pansamantalang kaginhawaan, kundi upang magbigay ng seguridad sa panahong hindi inaasahan. Mayroon ding mga praktikal na payo kung paano mas mapapabilis ang verification at payout. Siguraduhing updated at malinaw ang inyong personal information sa GSIS o SSS. Kung may bank account, ipakita ang tamang account number at pangalan. Kung wala kayong bank account, magparehistro sa barangay upang maisama sa indigent list at dalhin ang mga kinakailangang dokumento
kapag pinatawag ng opisina para sa verification. Huwag kalimutang magtanong sa inyong barangay tanod o social welfare officer kung may dagdag na requirements para sa inyong lugar. Bilang bahagi ng pag-iingat, magandang itala ang mga official hotline at website ng mga ahensya para madaling ma-verify ang impormasyon. Tawagan ang GSIS, SSS, DSWD at inyong LGU para sa opisyal na impormasyon. Iwasan ang pag-asa lamang sa social media posts, maliban na lamang kung galing sa opisyal na account ng ahensya. Kung may napansin kayong hindi pagkakatugma ng impormasyon, mas mabuting magtanong muna sa opisyal na tanggapan. Tarsatan may lobo lola, ang nag-aalala rin is tungkol sa kung paano abutin ang benepisyo sa kanila kung sila ay nasa abroad or nasa ibang rehiyon. Ang mga pensioners na kasalukuyang nasa ibang bansa ay dapat makipag-ugnayan agad sa kanilang pension agency, GSIS o SSS on sa Philippine Overseas Labor Office, POLO para malaman ang proseso ng payout kung sakop sila. Para naman sa mga nasa ibang rehiyon sa loob ng Pilipinas, may coordination ng mga ahensya para mailipat ang datos at maisagawa ang payout sa tamang account o payout center. Sa usapin ng transparency at accountability, tiniyak ng mga ahensya na may monitoring at audit mechanisms upang masiguro na tama at napupunta sa karapat-dapat na benepisyaro ang bawat sentimong inilaan. Kung may suspetsa ng pag-abuso o anomalya, hinihikayat ang publiko na mag-report agad sa mga kaukulang ahensya upang umaksyon. Ang paglahok ng komunidad, barangay officials, pamilya at mga volunteer groups ay malaking tulong para masigurong maayos ang pamamahagi. Kung mayroon kayong mga kaibigan o kamag-anak na senior citizens, malaking bagay kung ibabahagi ninyo ang impormasyong ito. Minsan isang simpleng tawag o pagbisita lang ang kailangan para matiyak na updated sila sa mga kinakailangang dokumento at schedule. Huwag hayaang mawala ang benepisyo dahil lamang sa kakulangan sa impormasyon o maling detalye. Sa huli, ang one-time na PH, bonus, at ang pensyon para sa Oktubre 2, 25 ay isang malaking hakbang ng pamahalaan para maibsan ang pasanin ng ating mga senior citizens. Maraming pamilya din ang nagtatanong kung paano gagamitin ang pera kung matanggap nila ito. Ang pinakamagandang payo ay magplano. Unahin ang mga pampagamot at maintenance medicines. Pagkatapos ay mga bayarin sa utilities at pagkain. Kung may natira, magtabi ng maliit na emergency fund. Iwasan ang paggastos agad-agad sa mga bagay na hindi naman kailangan. Hay maraming salamat sa inyong oras at sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga impormasyong tulad nito. Kung may kakilala kayong senior citizen, kapitbahay, kamag-anak o kaibigan, ibahagi ninyo ito sa kanila ngayon din. Ang bawat pagbabahagi ay maaaring magdala ng malaking ginhawa sa buhay ng isang tao. Manatiling alerto, manatiling ligtas at sama-sama nating tiyakin na ang benepisyong ito ay makarating sa mga taong tunay na nangangailangan. M.